Okay, let's go tayo. Let's go, let's go, let's go. Hello, my dear Virgo. Okay. First 15 days of October, mga my dear, first 15 days, bonus reading. Yes, mga my dear Virgo, this is going to be your bonus reading. Kasi mga my dear Virgo, nagawa na natin yung first 15 days of October. Kaso, marami ang nagko-comment, ang arte ng co-comment, diba? Nagko-comment, my dear, na bitin. Parang bitin yung reading mo. Sa first 15 days of October, nanghihingi sila, my dear, ng parang additional energy, additional message, my dear, galing dun sa in-upload natin na reading, my dear. Kaya nag-decide ako, my dear, na gawan ng bonus reading. Okay? Gumawa ng bonus reading para sa first 15 days of October. And para sa mga hindi pa po nakapanood ng reading na yon, maglalagay po ako ng link dito sa taas. Ayan. Or kung hindi mo man makikita dyan, my dear, maglalagay ako ng video or video link sa bandang dulo ng video na ito. Okay? So, my dear, first 15 days of October, Virgo, ano ba ang nangyari doon sa first reading natin? Okay. Sabi doon, my dear, meron daw tao, my dear, na nagsisisi. Okay? Dahil sinaktan or niloko kanya na posibleng ang issue ninyong dalawa ay may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pinipilit mo daw, my dear Virgo, na mag-move on sa sitwasyon na yon. Okay? Pursigido ka, my dear Virgo, na mag-umpisa, posibleng galing din doon sa sitwasyon na yon. And kinakaya mo, my dear, yung problema kahit na mag-isa ka. May mga mabilisan na pagbabago, may binabasa ako, may mga mabilisan na pagbabago na mangyayari sa buhay mo, my dear Virgo, posibleng may kinalaman sa iyong career or trabaho. Super busy ka, my dear, sa iyong trabaho, my dear, sa first 15 days of October. Mas focus ka rin, my dear, sa iyong sarili. Pagbibigay ng leksyon sa mga tao na gumawa ng hindi maganda sa'yo. Ibig sabihin, parang tinitiis mo sila, my dear. At meron ka ring travel line. Okay? So, once again, my dear, kung hindi mo pa napanood yung video na yan at gusto mong mapanood, my dear, maglalagay ako ng link doon. Baka nilagay ko na or lalagay ko na basta yun na yun sa taas or sa bandang dulo. Okay? Sa mga interesado, my dear, you could stay. Pwede kayo makinig. Sa mga hindi naman po interesado na at masaya na kayo dun sa first reading ninyo, you could actually exit or skip this video. Maraming salamat po. Okay? So, my dear Virgo, umpisahan natin ang reading mo sa paghanap ng or pagkuha ng energy na galing sa love to be followed by energy ng money or kadatungan. Let's go, my dear Virgo. First 15 days of October, bonus reading. Okay, my dear, bonus reading tayo, mga my dear. Tingnan natin kung ano nangyayari sa energy ng iyong love. My dear Virgo, bonus reading. First 15 days of October. Virgo. Okay. First card natin over here is the Five of Cups. Okay, energy of sadness. Okay, so medyo nalulungkot ka, my dear. Pero sabi nga ng first 15 days of October mo, kinakaya mo naman. Ibig sabihin, hindi mo gusto yung mga bagay na nangyayari, pero dahil yun na nga nangyayari, my dear, kinakaya mo na lang. Next energy over here is the Seven of Wands. Yes, energy na very defensive. Yes, pinaglalabanan mo tong emotion na to, itong feelings na to. Feelings, okay? And the Hermit. Ikaw to, Virgo energy. Okay? So, posibleng nagsisisi ka rin, posibleng meron ka rin mga panghihinayang, di ba, my dear? Pero pinaglalabanan mo yan, my dear. Yan ang nangyayari sa iyong emotion, okay? Meron part ng iyong emotion, my dear, or energy ng iyong heart chakra, my dear, na parang hindi mo matanggap. Pero, sabi nga dun, my dear, sa first reading mo, my dear, kinakaya mong mag-umpisa at
tinatry mo mag-move on dun sa negative na energy na yon. Okay? So, parang ang first 15 days of October, my dear, is, naglalaro siya na, paminsan-minsan, mararamdaman mo yung energy na yon, tapos, you will try to move on again, babalik ka sa realidad ng buhay, kasi kinakailangan mong kumilos, at kinakailangan di ka magpa-apekto sa kung ano may eksena na nangyayari dyan sa yung heart chakra, or heart area, emotional area. Pinaglalabanan mo siya, my dear. Pero I think, sinasabi dito, my dear, ang talagang buwabagabag, my dear, sa iyong heart area or sa iyong usapin ng puso or usaping pag-ibig is yung parang typical na nagtiwala ka. Yung energy ng pagsisisi. Yung parang ganun, my dear. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Next. Pero parang wala ka naman ng choice eh. Nangyari na ang nangyari, my dear. Okay? Next energy, my dear, is the energy of the Seven of Swords. Ayan, the backstabbing energy, okay? So, masakit talaga kung malalaman mo talaga na yung mga tao o yung mga, alam mo yun, mga pinagkakatiwalaan mo or yung mga malalapit sa puso mo, my dear, sila pa talaga yung mayroong energy. Or parang sabihin na lang natin ganito ha, para mas maayos yung deliberation. Yung hindi sila concerned, kumbaga parang hindi sila nag-iisip sa mga ginagawa nila. Na hindi nila alam na malaki palagi yung magiging impact sa'yo. Kumbaga parang, ayoko naman mag-conclude na parang sobrang bad nung ginawa, okay? Pero sabi nga dun sa first reading mo, my dear, may kinalaman sa pera. So, parang ang nakukuha ko dito, my dear, is yung typical na masakit talaga siya kasi hindi mo matanggap na kung sino pa yung mga tao na sobrang lapit or sobrang close sa'yo or sobrang ano talaga sa puso mo, sila pa yung mga tao na parang hindi nag-iingat na makagawa ng mga pagkakamali na alam naman nilang magiging apektado ka. Yung parang typical ba na, ay hindi ko to gagawin kasi pag nalaman ni Virgo or mahihirapan si Virgo, yung parang naiisip mo ngayon, my dear, first 15 days of October na, bakit ganun? Eh ako nga iniisip ko pa rin sila. Kakainin ko na nga lang, isusubo ko na nga lang, iniisip ko pa rin sila. Eh bakit sila? Parang hindi ganun yung isip nila. Parang hindi nila ginagawa yung ginagawa ko sa kanila. Parang, ang nakukuha ko sa kasi dito, my dear, parang merong ginawa yung tao na yon na parang hindi niya iniisip na yung magiging impact sa'yo. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Parang naglihim siya or meron siyang ginawa talaga, my dear. And then, ngayon parang nagsisisi ka and nawala siguro yung tiwala mo sa kanya. Yun ang nakukuha ko dito. Pero pinaglalabanan mo naman siya, my dear, kasi sabi mo dito na hindi siya pwedeng makaapekto sa'yo sa pang-araw-araw na buhay mo. Okay? So, let's go tayo, my dear. 8 cards to. The Six of Cups, ayan, paminsan-minsan susulpot talaga, my dear, tong eksena na to, yung pangyayari na yon, paminsan-minsan sasagi siya sa'yo, sa isip mo, sa puso mo, okay? Kasi hindi ka pa talaga totally, sabi pa nga dun sa first reading mo, my dear, you are trying your best na maka-move on sa ganitong sitwasyon or maka-recover from this situation, okay? We have here the Seven of Cups, okay? Posibleng marami ka ring pangarap para sa kanya, okay? Nakukuha ko dito, my dear, sa card na to na parang umaabot ka pa rin doon sa punto kung ipagpapatuloy mo pa rin ba yung mga pangarap mo para sa kanya or i-stop mo na. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? So, medyo magulo. Mahirap talaga mag-decision, my dear Virgo, lalo na kung nandito ka pa sa ganitong sitwasyon na ito. Pero, sabi dun sa first reading natin, my dear, meron ka daw mga tao na binibigyan mo daw ng leksyon or tinitiis mo sila, my dear. Okay, so there's a tendency na baka mag-stop lahat muna, my dear, between you and this energy. Okay? Parang binibigyan mo siya ng leksyon. Next energy, my dear Virgo, is energy of the Magician. Okay, ma-overcome mo rin siya, my dear. To the point, my dear, na nakokontrol mo yung emosyon mo sa kabila ng mga bagay na nangyayari at hindi ka pa inaatake ng alta presyon at hindi pa tumataas ang iyong BP. Napakagandang sign yan, my dear. Ibig sabihin, ma-overcome mo rin to, my dear. Hindi nga lang talaga ganun kadali, my dear Virgo, na maging okay ka na kaagad. Yung parang, okay lang yan. Talagang paminsan-minsan talaga, sasagi at sasagi pa rin talaga yung eksena na yan, my dear. Okay? Last card tayo, my dear Virgo. Last card para sa ating puso or love reading. We have here the energy of the Eight of
Pentacles, okay? Parang sinasabi mo dito, patunayan mo yung sarili mo sa akin. Patunayan mo nagbabago ka. Patunayan mo nagsisisi ka talaga. Kasi di ba sabi dun sa first 15 days of October na first video natin na in-upload, my dear, merong tao na nagsisisi siya nang dahil niloko ka niya or nasaktan ka niya na posibleng ang issue ay may kinalaman sa pera. So, parang tinitiis mo lang siya for now, okay? Mas focus ka sa sarili mo, mas focus ka sa trabaho, maresolbahan yung problema na posibleng ginawa niya rin. Pero, hindi pa talaga as in end yung connection nyo, okay? Parang binibigyan mo pa na siya ng chance, my dear, na sige, patunayan mo yung sarili mo kung talagang nagsisisi ka. Gusto ko makita na nagsisisi ka talaga. Bottom deck of the card is the King of Swords, the Wheel of Fortune, the patay ka. Pakiramdam ko, tutulungan mo siya ulit, my dear. Okay? I just hope na magbago tong person na ito kasi pakiramdam ko, my dear, parang maaawa ka na naman ulit sa kanya in the near future. Sana magbago siya. Okay? So, my dear, diretso na tayo sa energy ng iyong money, pera, energy, okay? Sana magdala siya. Yun ang nakukuha ko, my dear. Kasi parang sinasabi ng card na in the near future, posibleng 6 months from now, ay back to normal na naman kayo ulit. Okay, yun ang nakukuha ko dito. And I just wish na magbago siya. Okay, yun ang nakukuha ko. Madala siya, my dear, sa mga pinaggagawa niya sa'yo. Yun na lang yun, okay? Let's go, my dear. Usapin ng pera, let me see. Ano nangyayari sa yung money, career? Virgo, first 15 days of October, bonus reading. We have here the Two of Cups, okay? So, sa energy ng Two of Cups, parang something new, something fresh ang nakukuha ko dyan, my dear. Okay? Parang panibagong business partner, panibagong makakatuwang sa usapin ng pera, yun ang nakukuha ko dyan, my dear. The Five of Pentacles. Okay, may tutulong daw sa'yo, my dear, sa usapin ng pinansyal. Or merong willing na gustong tumulong sa'yo sa usapin ng pinansyal, my dear. Okay. Posibleng merong tao na gustong or willing tumulong sa'yo dito sa problema mo sa usapin ng pinansyal, my dear. Okay? Or panibagong trabaho, okay? The Four of Swords, ma-overcome mo siya kaagad because of the help, posibleng help of the universe or tao na ipapadala ng universe para matulungan ka dito sa usapin ng pinansyal na ito, my dear. Pero I can see or I can feel, my dear, dito sa usapin ng pinansyal na merong parating na tao na tutulong sa iyo, my dear, para ma-overcome tong problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? So, very, very nice yung energy. Yung kabila, parang niloko ka na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And then after nun, there is some guardian angel na darating sa iyo, my dear, para tulungan ka sa usapin ng pinansyal. Okay? Posibleng energy ng tao or energy ng trabaho. Okay? The Queen of Pentacles. Ayan na, my dear, yung energy mo. Okay? Para maresolbahan or ma-troubleshoot yung problema sa usapin ng pinansyal. So, in short, my dear, magkakaroon ka ng extra pagkakakitaan or mayroong tao na darating sa buhay mo para tulungan ka or alam mo yun, work, extra income, business, yun ang mangyayari, my dear. But kino-confirm dito, my dear, na yung problema mo sa usapin ng pinansyal ay ma-overcome mo siya, my dear, because of help. Okay, may tutulong sa'yo. Siguro sabi, hindi mo naman problema yan eh. Parang ganon. Okay? Kung tutulungan kita. We have here the energy of the Page of Cups. Okay? Page of Cups. Posibleng nasa loob. Parang may gusto sa'yo tong taong to. Okay? So, for some of you, parang may gusto siya sa'yo. Okay? Parang love ka niya. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? So, meron akong nakukuhang energy na parang mayroong tao na willing kang tulungan sa usapin ng pinansyal dahil love ka niya. Okay, yun ang nakukuha ko dito.
Pero pumapasok din dyan yung energy ng business. So, baka meron sa inyo magbubukas ng business or focus na sa energy ng business. Okay? Focus sa energy ng career. Okay? Sabagay, sabi dun sa first reading mo, sabi dito, mas focus ka sa trabaho. Okay? Mas focus ka sa trabaho. Porsigido kang masolusyonan yung isang problema maski mag-isa ka lang. Okay? So, eto na yon. But, bonus energy is, merong gustong tumulong sa'yo, my dear. Okay? Next energy, my dear, is the 9 of Pentacles. Okay? So, this is a confirmation, my dear, na yes, kahit na mag-isa ka lang, ma-overcome mo tong problema na ito. And, if you're actually asking for a sign, kung tama lang ba, nabigyan ko siya ng disciplinary action, natiisin ko siya, and tingnan ko muna kung magbabago siya, or alisin ko muna siya sa buhay ko. To answer your question, yes, deserve niya yon, my dear. Okay, para ma-realize niya yung mga kalokohan na pinaggagawa niya sa'yo. Okay, yun ang deserve niya yon. And don't worry, my dear, you will be receiving a lot of help. Lalo na sa usapin ng money or financial. Okay, we have here the Ace of Cups. Hindi siya magtatagal, my dear. Hindi siya magtatagal. Posibleng mga around October, okay na tong October 4, okay, or October 8, okay na tong problema na to. Ganun kabilis, okay, na masusolusyonan tong problema na to, my dear, na may kinalaman sa usapin ng financial. October 4 or October 8, posibleng October 8 or October 9. Yan lang, my dear, yung mga araw na yan. Kumbaga, tapos na siya, my dear. Yung problema na yan. Kasi may gusto nga tumulong sa'yo or mayroong willing na tumulong sa'yo. Energy of Magician. Congratulations, my dear. Okay. Yung tao na posibleng binigyan ka ng sakit sa ulo, bibigyan mo siya ng leksyon. Okay. Bibigyan mo siya ng, alam mo yan, titiisin mo siya. Pero, meron gusto namang tumulong sa'yo, my dear. Okay, we have here the 2 of Swords, denial energy, posibleng nasa loob ng pamilya. Kino-confirm pa rin nito, my dear, na in the near future or after 6 months, magiging okay kayo nitong tao na to na gumawa sa'yo ng hindi maganda. My dear, anong meron? Paulit-ulit doon sa kabilang card, kino-confirm din dito din. Yes, I just hope and pray, my dear, na hindi nga naulitin yung mga bagay na ginawa niya sa'yo. Kasi ikaw, my dear, ang taga-troubleshoot. Okay? So, my dear Virgo, yan ang iyong bonus reading para sa iyong first 15 days of October. Sa mga, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!